So good morning. So for today's video nga, pupunta tayo ng Taiwan, Taipei. We'll be staying for 7 days sa Taipei. So paano nga ba tayo nakapunta dito sa airport? So let's do the recap. Morning. Punta na kami sa airport. So yun, nandito na kami sa Terminal 1 Ninoy Aquino International Airport. Antayin lang namin yung kasama namin. Isa. Wow. So yun, nakapag-check-in na kami ng mga baggage namin. So pupunta na kami ngayon sa immigration. So see you there sa immigration natin. So tapos na kami sa immigration. So wala namang mga question na ginawa or wala namang question na inask yung immigration. So tuloy-tuloy lang naman kami. Dahil din siguro na nakita nila yung mga details namin na ilang beses na rin kaming lumalabas ng bansa. So no further question asked. So ayun, kakain muna kami ngayon for breakfast. Yan lang sa kayo si Kulot dala. Full charge ako. 195 na lang. Nandito kami ngayon sa Gate 7 and to be time check ngayon is 4:20 ng umaga. So 6:45 pa yung flight namin. So mag-aantay pa kami ng almost 2 hours bago yung flight natin papunta sa Taipei. So ayun, see you later sa arrival natin sa Taiwan. So yun guys, kakarating lang namin. Dito na tayo sa Taipei Airport. Time check 9:45. Medyo na-delay na unti ng flight natin. Supposed to be 9 o'clock yung arrival natin. Nakarating tayo ng 9:45. And temperature check 17 degree. Malamig. Malamig yung panahon ngayon dito, 17 degrees Celsius. Bale ito, nagpipill up sila ng online for the immigration. Di kasi nagbigay ng paper yung sa airlines eh. Kaya dito kami mag fill up ng arrival form para sa immigration. So ito na, nakuha na namin yung luggage. So punta na kami dun sa labas dito ng luggage counter para kunin natin yung binili namin na SIM card. So kunin namin ngayon yung SIM card. Bale, binook namin yung SIM card na yun through Klook. Then nagkakahalaga siya ng 700 pesos and unlimited na internet for full stay namin dito. So 7 days. After na 7 days, wala na, may expire na yung load niya. And hindi mo na magagamit, I think, yung SIM card.
So ito yung SIM card na pinurchase namin. 4G multi-SIM. So valid na siya sa per day for 7 days and unlimited na siya. Nanalo. Accommodation yan. Ano ba ito? Yun na price. Eh, yung makunin ko muna rin. Tigarid ko eh. So yun, naglalaro na. Nanalo tayo, B. Naglalaro na kami. Ang Lucky Land, first Lucky Dan. Nanalo kami. 5,000 lang. Nanalo ko tayo shopping net. Start. Hindi ko makapag... So ayun, lunch muna kami. Since mag-aalas 12 na ng tanghali rito. Lunch muna kami. Dito kami kumain sa food court. And masaya kami nangyari kasi naglaro kami sa Lucky Land. Nanalo kami ng 15,000 NT. So malaking pera na yun para dito, di ba? So nanalo kami ng 10,000 accommodation and then 5,000 voucher para dun sa basta pa 5,000 voucher. So total 15,000 yung napanalunan namin na pwede namin i-consume sa mga restaurants, hotels, and shopping centers. Nakabawi kami nung last time na napupunta kami dito, nung last October. Kasi naglaro kami, ilang kami, 6 din kami nagpunta dito. Hindi kami pinalad na manalo. So ngayon naman, naging triple yung panalo namin. 3 times kami nanalo. Diba? Ang saya. And may additional kami pang gastos sa 7 days naming stay dito. Oh, sarap. Then, ito na yung order ng asawa ko para sa dumplings ba to o gyoza? Ang dami ng laman nyo. Ilang piraso yung dumplings na yan. Ang dami. Kasi ito naman. Oh, sarap. Bali ito yung order ng asawa ko. So, ayun. Kain muna tayo. So, ayun. Tapos na kami kumain. So, bali yung nagastos namin dun sa pagkain namin. Yung kinain ko is 190 NT. And then yung sa asawa ko to, so nasa 280. So total lang gastos namin sa pagkain namin is 400 plus. So ngayon pupunta na kami dun sa airport transfer namin. So may option naman kayo kung gusto nyo mag-book through Klook ng airport transfer. Nung last time na pupunta namin dito, yun ang binook namin. Nag-book kami ng Klook na airport transfer. So pagdating namin dito, medyo na-delay kasi yung flight namin nun. Umalis na pala yung driver. So bali hindi na namin na-refund yung binayad namin doon. So ang nangyari sa amin is dito na kami sa airport book ng airport transfer. Ang kagandahan naman dito pag dito kayo nag-book, so magagawa nyo lahat ng gusto nyo munang gawin. So kung mag-book kayo ng Klook, so make sure na sa eksaktong time na pag-usapan doon na kayo kasi iiwan ka talaga kayo nung airport transfer. So ayun. So dito sa area na to kami nakapag-book ng aming Airbnb. So cost siya ng 41,711 pesos yung nakuha naming Airbnb. So good for 7 days na yun sa whole stay namin dito sa Taiwan. Bibili lang ng tubig, then balik na sa Airbnb. Papahinga muna, then balik na ng labas ulit kami ng alas 5 ng hapon. So ngayon time check. Dala sila ng bag kasi wala ng 7-Eleven may bayad ng extra bag.
3:30. Tayo ngayon, pupunta tayo sa Mr. Ho. Magsha-shopping tayo ngayon, pupunta tayo ng night market. Then iikot-ikot tayo dito sa Ximending. Ganda, di ba? Ay, diretso sa mochi niya. Yung parang walking shopping station. Liwanag talaga dito. So, in-order natin. Pang one person lang. Tapos ang flavor is yung roast salt lang. Ah, One lang, one. Para natural flavor lang. Kapag muna, si mamaya tingnan mo makakain ka na. Ano, hindi ka pakita mo. Mamulog. May So, titikman natin ah. Sarap. Ito. Sarap no? Baby, mainit ako. Ano kayo? I don't know, mix. Kain mo ba? Ito talaga gusto ko eh. Taiwan sausage. Totopak siya. Why? Isa pa. Pupunta tayo sa Mr. Ho, which is pilihan ng mga pampasalubong. Sikat to dito sa Taiwan na bilihan ng mga pampasalubong. May nagpe-perform sa gitna. Oh. Bali, naisama na natin to sa isa nating video. Kung nakikita nyo, kung napanood nyo yun. Alin? So, mura kasi dito sa amin, sir. May bag. So, recap lang tayo sa nangyari sa atin sa first day natin dito sa Taiwan. So, yun. Ang ginawa nga namin is nag-food trip. So, after namin mag-food trip, pumunta kami dun kay Mr. Hong. So, nag-shopping ng konting pampapasalubong. And then, after namin mag-shopping, then pumunta kami dun sa meet up restaurant.
So, ang ginawa namin doon is nag-dessert lang kami since nabusog na kami doon sa street food na kinain namin. So, nag-dessert lang kami and bumili kami ng food para doon sa bibi namin. Around 7:45 kami pumunta doon. So, in-expect namin kasi 9 pa yung sarado nila. So, pagdating namin ng 7:45 doon, and sabi nila, last call daw nila ng 7:45. So, 8 pala yung sarado nila. And ayun nga, after namin kumain doon sa meet-up, so, nagsintong kami. And another shopping na naman yung nangyari. Bumili ulit kami ng yung mapangpapasalubong ulit. Around 10 ng gabi kami nakauwi ng Airbnb since may bata nga kami. So, hindi kami masyadong magstay late sa labas and kinabukasan may mga tour pa tayo. Ayun, bali pakita ko lang sa inyo yung mga nabili namin and yung prices niya para at least may mga idea kayo kung halimbawa bibili kayo o nagbabalak din kayo mag-grocery para ma-budget nyo na pera nyo pagpunta dito. So, eto, bumili kami ng tuna. Masarap na tuna daw to. So, ang price nito is 63 NTD. Isa nito. So, ang binili namin is, binili pala ng asawa ko is 4 na peraso. So, 63 NTD times 4. So, ayun. Yun yung bali na gastos namin dito sa tuna na to. And then, we have this pudding, mango pudding para dun sa bibi namin. So, ang price naman nito is 164 NTD. So, nabili namin to sa Sintong Yang pa rin. So, ito yung nabili natin sa Sintong Yang. Then, yung tuna. So, ito 164. So, ito naman is the salted egg cracker. So, 200 NTD to. So, nabili namin to sa Mr. Ho. So, yun nga, sinasabi ko, pasailan nyo yung Mr. Ho kasi marami kayong mabibili. At marami kayong pagpipilian. 200 NTD yon. So, magkano na yung gastos natin? Kantayin nyo na lang. And then, this one is crispy pork chips with almonds. 130 to. Sa Mr. Ho din namin nabili. Tapos ano pa ba nabili namin? Bali ito, we have here Floss egg roll. Floss egg roll. So, binili namin to sa Mr. Ho pa rin. Nakakalaga to ng 200 NTD. So, far ito yung mga nabili namin. Ano pa, meron pa tayo dito eh. So, para po sa bata ulit, this is the lychee jelly. Malaki siya pero 80 NTD lang. Kung mga mahilig kayo sa lychee. Ako, paborito ko rin yung lychee. So, huwag nyo kakaligtaang bilhin to. Mura lang, 80 NTD lang. And then, ito, bamboo shoots. Fresh to, no? Bamboo shoots. Pero ito, pinabili lang ng kawork ng asawa ko. So, this is 125 per pack. So, 125 per pack, medyo mahal. Parang fresh na bamboo shoots to. Pero, since hindi naman sa amin to, hindi namin alam kung masarap ba to or what. So, pinabili lang sa asawa ko. So, 125 NTD per pack. So, meron siyang tatlong pack ng bamboo shoots. So, far, yung nabili namin sa day 1 namin. So, magkano lahat yun kung kukwentahin. So, ayun lang yung nangyari sa first day natin. Which is, nag-grocery lang. Kumain sa labas. And, nag-ikot-ikot lang din. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, yung first day natin dito sa Taiwan, kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe sa channel natin. And kung magsusubscribe ka, please hit the notification bell na din para updated ka sa'yo. Susunod pa na pating video i-upload. Since 7 days tayo dito, so magkakaroon tayo ng maraming video. So, day 1 to day 7.
So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin, and then hit the like na rin and pa-share na rin, at maging malaking tulong yung para sa atin para gumawa pa tayo ng marami pang content. So ayun lang. Yun lang yung nangyari sa first day natin dito. So maraming salamat sa panonood, and then see you for the next videos natin. Ciao!